Sa kahabaan ng mainit na araw sa Maynila, nanatiling abala si Mireya de la Cuesta sa loob ng Papi Chick. Ang kaakit-akit na aroma ng pritong manok ay umaalingasaw sa paligid habang tinitimpla niya ang special gravy na palaging hinahanap-hanap ng mga suki. Sa edad na 22, sanay na siya sa ganitong rutinaryong gawain. Hindi man ito marangyang trabaho, alam niyang marangal ang bawat patak ng pawis na ibinubuhos niya rito. "Rhea, bilisan mo naman, para kang pagong." Sigaw ni Riri Escanio, ang kasama niyang crew na madalas magpa-star sa trabaho. Si Riri, isang part-time model, ay kilala sa kanyang mapangmataas na ugali. Sa bawat lingon nito kay Mireya, tila nasusukat ang kanyang pagkatao. Bagamat sabay silang nagtatrabaho sa fast food, ibang-iba ang pagtingin ni Riri sa sarili niya. Para bang napakaliit ni Mireya sa mata niya. "Pasensya na, Riri. Binibilisan ko na." Magalang na sagot ni Mireya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ayaw niyang palakihin ang alitan. Alam niyang ang pananatiling mahinahon ng susi sa pag-iwas sa gulo. Pagkatapos ng shift, nagmamadaling umuwi si Mireya sa kanilang maliit na bahay sa Pandakan. Nakikitira siya sa kanyang lola na si Mameng, isang retiradong guro. Si Mameng ang nagturo sa kanya ng halaga ng marangal na trabaho. Kahit simple lang ang kanilang pamumuhay, itinuro ni Mameng na ang tunay na yaman ay nasa malinis na budhi at mabuting asal. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang si Lino. Ang kanyang nakababatang kapatid ay nakaupo sa lumang sopa. Si Lino ay may epilepsy, kaya't kailangan niyang bantayan at alagaan. Sa kabila ng kanilang hirap, nananatiling buo ang pagmamahalan nila bilang pamilya. "Ate, may dala ka bang chicken nuggets?" tanong ni Lino, na may ngiti sa labi kahit halatang pagod na mula sa kanyang araw. "Oo naman," sagot ni Mireya habang inilalabas ang ilang tira-tirang pagkain mula sa fast food. "May gravy pa. Paborito mo, di ba?" Ngumiti si Lino at nagsimulang kumain. Habang nakatingin sa kanya si Mameng, sinabing, "Napakasipag mo talaga, Rhea. Huwag mong hayaan na maliitin ka ng iba. Tandaan mo, ikaw ang pinakamahalagang anak sa buhay ko." Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanilang maliit na tahanan, nagpapakabisi si Mireya sa kanyang nakatagong mundo. May isang lumat gusot na notebook na palagi niyang binabalikan. Doon niya isinusulat ang kanyang mga tula, mga salaysay ng kanyang damdamin, ng kanyang mga pangarap at ng kanyang mga takot. Sa bawat talata, parang nagiging mas magaan ang kanyang pakiramdam. Kung ang mundo'y hindi patas, bakit ako'y nakangiti? Kung ang bukas ay walang kasiguraduhan, bakit ako'y umaasa? Binibigkas niya ang ilang linya mula sa isang tula. Ang pagsusulat ay ang kanyang takas mula sa realidad. Ito rin ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang bawat araw. Kinabukasan, maagang nagising si Mireya upang pumasok muli sa Papi Chick. Ngunit bago siya umalis, umupo siya sa tabi ni Mameng. "Lola, gusto ko sanang bumalik sa kolehiyo, pero..." "Anak," putol ni Mameng, "alam kong mahirap ang sitwasyon natin. Ngunit kung gusto mo talagang makapag-aral muli, palagi akong nasa likod mo. Kailangan lang nating maghintay ng tamang panahon." "Salamat po, La." Tumayo si Mireya at humalik sa pisngi ni Mameng bago siya tumuloy sa trabaho. Sa Papi Chick, hindi maiiwasan ang pang-aalipusta. Pagpasok pa lang niya, narinig na niyang bulong-bulungan ang ilan sa kanyang mga katrabaho. "Ayan na si Rhea. Ambisyosa daw yan. Paano naman siya makakaalis sa ganitong klase ng trabaho?" Ngunit si Mireya, sa kabila ng mga pangungutya, ay patuloy na ngumiti. Ginagamit niya ang bawat kritisismo bilang inspirasyon upang magpursige. Alam niya na hindi ang trabaho niya ang tumutukoy sa kanyang halaga bilang tao. Ngunit hindi madaling itago ang lungkot. Sa tuwing nag-iisa siya, bumabalik ang tanong, "Hanggang kailan ko to titiisin? Kailan ko mararating ang mga pangarap ko?" Kahit ganoon,
hindi siya sumusuko, lalo na sa harap ng mga taong tulad ni Riri. Sa bawat masakit na salita, sa bawat pagtulak sa kanya sa dulo ng listahan ng mga gawain, pinipili niyang magtrabaho pa rin ng maayos. Siya ang tipo ng tao na kahit nasa ilalim ng init ng araw o sa gitna ng ulan, ay maglalakad ng diretso patungo sa trabaho. Hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Isang gabi, habang nasa locker room ng Papi Chick, nilapitan siya ni Riri. Alam mo, Rhea, di ko talaga maintindihan bakit pinagtitiyagaan mo pa tong trabaho na to. Ako? Ginagawa ko lang to para magka-extra cash sa modeling. Pero ikaw? Dito ka lang magtatapos. Tiningnan siya ni Mireya, pero sa halip na sagutin ang pang-aasar, ngumiti lang ito. Riri, hindi mo kailangang maintindihan. Basta alam ko kung bakit ako nandito. At iyon ang nagpaikot sa buong gabi niya. Sa isang mundo kung saan halos lahat ng tao ay hinuhusgahan siya sa kung ano lang ang nakikita nila, nanatili siyang matatag. Si Mireya de la Cuesta ay hindi ang klase ng taong sumusuko. Sa gitna ng hirap at lungkot, natuto siyang tumayo ng mas matibay. Sa kanyang mga araw ng pahinga, madalas na lumalabas si Mireya upang pansamantalang makatakas mula sa alingawngaw ng mga komersyal na jingles at tunog ng prayer. Ang paborito niyang destinasyon ay ang public library sa Intramuros. Doon, sa mga lumang istante na puno ng alikabok, nakakatagpo siya ng tahimik na espasyo para magsulat at magbasa ng mga aklat na naglalaman ng iba't ibang salaysay ng buhay at pag-ibig. Ngunit hindi rin ito nagtatagal dahil sa loob ng ilang oras, ang kanyang mga paang mahilig maglakad ay nagtutulak sa kanya patungo sa isang maliit at halos nalimot na coffee shop sa kanto. Ang simpleng lugar na ito ay parang taguan mula sa magulo at maingay na mundo. Doon niya unang napansin si Kazriel Andrada, isang lalaking laging nakasuot ng itim, palaging nasa isang sulok, at tahimik na nakatitig sa mga pahina ng kung anong aklat o sketchpad. Hindi niya alam kung anong kwento ang dala ng estrangherong ito. Ang alam lang niya, kakaiba ang presensya nito. Hindi nakakaabala pero mahirap ding hindi pansinin. Noong unang beses silang mag-usap, hindi sinasadya. Naiwan ni Mireya ang kanyang notebook sa mesa nang lumabas siya saglit para bumili ng panibagong baso ng kape. Pagbalik niya, hawak-hawak na ni Kazriel ang kanyang notebook. Binabasa ang mga pahina nito. Napakunot noo si Mireya pero mabilis namang ngumiti si Kazriel at tinuro ang isang tula na isinulat niya. Ito ba ang sinasabi mong ang dagat ay tulad ng pag-ibig? Malalim, tahimik, ngunit minsan ay kay lakas ng alon? Tanong ni Kazriel, sabay taas ng isang kilay habang ipinapakita ang pahina. Napakurap si Mireya, hindi alam kung ano ang iisipin. Sorry. Naiwan ko. Hindi ko sinasadya. Hindi mo ba balak i-publish ang mga sinusulat mo? Malumanay na tanong ni Kazriel habang inaabot sa kanya ang notebook. Publish? Hindi naman. Libangan ko lang po. Sagot ni Mireya. Medyo nahihiya pero natutuwa na may nakakapansin sa mga gawa niya. Simula noon, tuwing parehong naroon sila, madalas na silang mag-usap. Una, tungkol lang sa kape at libro. Ano bang paborito mong genre? Tanong ni Mireya minsang nagkasabay silang kumuha ng refill. Mystery? Romance? Halo-halo. Sagot ni Kazriel, ngumiti ng bahagya. Pero madalas, hinahanap ko lang yung kwento na tumutugma sa mood ko. At sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanilang mga simpleng kwentuhan. Napansin ni Mireya na kahit tahimik si Kazriel, magaan siyang kausap. Palaging tila iniisip nito ang bawat salitang binibitiwan. At kahit madalas na nauubusan siya ng tanong, palaging may sagot na kapansin-pansin si Kazriel. Ba't palagi kang nakaitim? Minsang tanong ni Mireya, sabay halakhak nang makita na ito na naman ang suot ng lalaki. Mas madali lang, sagot ni Kazriel. Di na kailangang mag-isip kung anong babagay. Praktikal, sabi ni Mireya.
Sabay tumango. Okay na rin. Bagay naman sa'yo. Sa likod ng kanilang mga kwentuhan, hindi alam ni Mireya ang tunay na pagkatao ni Kazriel. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong tao na mahilig sa kape, tahimik na sulok at libro. Pero sa totoo lang, si Kazriel ay hindi basta ordinaryong tao. Isa siyang bilyonaryo na nagtatago sa ilalim ng isang simpleng pamumuhay. Napagod siya sa magulong mundo ng negosyo, kaya't pansamantalang iniwan ang marangya niyang opisina at nagpapanggap bilang isang graphic designer. Ang lumang coffee shop na yon ang naging paraiso niya, ang lugar kung saan walang board meetings, walang press conferences, walang stock market updates. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakubli, may isang bagay na hindi niya may kubli, ang kanyang pagkamangha kay Mireya. Nagsimula ito nang makita niya ang kanyang tula. Habang binabasa niya iyon, tila nakita niya ang isang bahagi ng sarili niyang hindi niya maipaliwanag. Ang dalaga, sa kabila ng simpleng pamumuhay, ay may malalim na pananaw sa mundo. Isang bagay na bihirang-bihira niyang makita sa mga taong nakapaligid sa kanya sa mundo ng negosyo. Ang lalim ng mga sinusulat mo, minsang sabi ni Kazriel habang nililipat ang isang pahina ng notebook ni Mireya. Paano ka nagsimula magsulat? Hindi ko alam, sagot ni Mireya. Bahagyang natawa. Siguro kasi gusto ko lang ilabas kung anong nasa isip ko. Minsan mahirap i-explain sa tao, kaya sinusulat ko na lang. Gusto ko yan, sabi ni Kazriel, nakangiti. Minsan ang salita ay hindi sapat, pero ang pagsulat, mas madali kang naiintindihan. Habang tumatagal ang kanilang pagkakaibigan, unti-unting nahulog ang loob ni Kazriel kay Mireya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa bawat kwento ng dalaga, sa bawat ngiti nito, parang may kakaibang init na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng nararamdaman niya, pinili niyang manatiling tahimik. Sa isip niya, sapat na ang magkaroon ng kasama na hindi siya tinitingnan bilang isang bilyonaryo. Gusto niyang makita ni Mireya ang kanyang pagkatao, hindi ang kanyang yaman. Samantala, si Mireya naman ay natutuwang may kaibigan siyang katulad ni Kazriel. Sa likod ng bawat tahimik nilang usapan, unti-unting tumatatag ang kanilang koneksyon. Hindi pa man niya alam ang lahat tungkol sa kanya, ramdam niyang may lalim sa pagkatao ni Kazriel. At sa bawat araw na magkasama sila, nagiging mas madali para kay Mireya na humarap sa mga hamon ng kanyang buhay. Ang coffee shop sa Intramuros ay naging saksi sa kanilang dahan-dahang paglalapit. Habang tumatagal, unti-unti ring lumilinaw ang tunay na kwento sa pagitan nila. At bagamat hindi pa nila ito ganap na namamalayan, nagsisimula ng umikot ang kanilang mundo patungo sa isang landas na hindi nila inaasahan. Sa isang di pangkaraniwang Lunes ng umaga, nagmamadaling nagbibihis si Mireya matapos siyang tawagin ni Riri Escanio. Rhea, gusto mo bang sumama sa isang exclusive party mamayang gabi? Maraming importante doon. Baka may makilala kang pwedeng makatulong sa'yo. Nakangiti si Riri, ngunit sa likod ng ngiti niyang iyon ay isang plano. Hindi inasahan ni Mireya ang imbitasyon. Karaniwan ng masama ang ugali ni Riri sa trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Talaga ba? Bakit mo naman ako iniimbitahan? Tanong niya, bahagyang naguguluhan. Bakit hindi? Sagot ni Riri na may mapanukso ngunit mukhang kaibigan ng ngiti. Lahat tayo may chance na makaangat sa buhay. Sige na, sumama ka na lang. Tiyak ko, mag-e-enjoy ka. Nagdalawang isip si Mireya, ngunit sa huli napapayag rin siya. Sige, salamat sa imbitasyon. Sagot niya, sabay ngiti kahit alanganin pa rin ang pakiramdam. Habang lumalalim ang gabi, naghahanap si Mireya sa kanyang maliit na aparador ng damit na pwedeng isuot. Simpleng bestida lang ang natagpuan niya. Wala siyang ekstrang pera para bumili ng bago. Inisip niyang, pwede na siguro ito. Basta malinis, okay na. Pagdating niya sa venue, tumambad sa kanya ang ingranding ballroom
na punong-puno ng mga ilaw, dekorasyon, at napakaraming tao na mukhang galing sa ibang mundo. Ang mga babae naka-designer gowns, ang mga lalaki naka-tuxedo. Si Mireya, sa kanyang simpleng bestida, ay tila di akma sa lugar na iyon. Ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang ngiti. Sa isip niya, maaaring ito ang pagkakataon upang maipakita na hindi hadlang ang simpleng trabaho sa pag-abot ng mga pangarap. Rhea, dito ka. Ipapakilala kita sa mga kakilala ko. Sigaw ni Riri mula sa kabilang bahagi ng ballroom. Nang lapitan ni Mireya, nagsimula siyang ipakilala sa mga bisitang tila hindi interesado. Ang ilan ay ngumingiti lamang ng peke, habang ang iba naman ay tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Mireya, ano nga ulit ang trabaho mo? Tanong ng isang babaeng may mahabang hikaw at pulang gown. Fast food crew, di ba? Oo. Sa papichik po. Sagot ni Mireya, pilit pinananatili ang kanyang kalmadong tono. Nagsimula ang ilang bisitang magbulungan. Halos sinisigurado na maririnig ito ni Mireya. Fast food crew? Anong ginagawa niya dito? Bulong ng isa. Siguro akala niya pwede siyang mag-level up ng ganun-ganun lang. Nang marinig ito ni Mireya, pilit niyang isinantabi ang sakit na nararamdaman. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Patawarin niyo po ako kung hindi ako katulad niyo, pero masaya po ako sa ginagawa ko. Mahal ko ang trabaho ko." Ngunit hindi iyon nakatulong upang tumigil ang pangungutya. Sa halip, mas lalo lamang nagpatuloy ang panlalait. "Ang tapang-tapang mo para magpakita dito, ha?" Sabi ni Riri na may makahulugang ngiti. "Masyado kang ambisyosa, Rhea." Hindi pa man tuluyang natatapos ang gabi, lumapit si Riri kay Mireya na may hawak na wine glass. "Rhea, cheers!" Ani Riri bago ibuhos ang pulang alak sa bestida ng dalaga. Napatigil ang lahat. Nagulat si Mireya sa naramdaman niyang lamig at basa sa katawan niya. Tumulo ang alak mula sa kanyang damit patungo sa sahig at nagsimulang maghagik-gika ng ibang bisita. Ngunit hindi natapos doon. Mula sa kabilang dulo ng mesa, isang babaeng nakasuot ng asul na gown ang humawak ng canapé tray at ibinato ito kay Mireya. Tumalsik ang mga piraso ng pagkain sa kanyang buhok at balikat at muli nagtawanan ang lahat. Tumayo lamang si Mireya doon, tahimik at nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil pilit niyang nilulunok ang pride at luha na nagbabadyang pumatak. Ang bawat tawanan ay tila matalim na punyal na tumatama sa kanyang dibdib. "Hindi mo dapat hinayaan na dumalo siya dito," sabi ng isa sa mga bisita kay Riri, habang natatawa pa rin. "Kita mo naman, hindi siya nababagay dito." Ngunit sa halip na sumagot, si Mireya ay bahagyang yumuko. Hindi siya umalis, hindi rin siya nanlaban. Pinili niyang manatiling tahimik kahit ang puso niya ay nagngangalit dahil alam niya, hindi ngayon ang panahon para bumigay. Dumating siya sa party na ito upang patunayan sa sarili na kaya niyang harapin ang mga bagay na hindi niya inaasahan. At sa kabila ng kahihiyang ito, pinangako niya sa sarili na isang araw ay wala nang tumatawa sa kanya. Habang pumapailan lang ang mga tawanan at bulungan ng mga bisita, parang biglang bumagal ang oras para kay Mireya. Ang mga mata niyang kanina ay tila umiwas sa bawat makating tingin ay ngayon tuluyang bumagsak sa sahig. Ramdam niya ang basang tela ng kanyang bestida, ang bigat ng mga tinapon na kanape na tila sumasampal sa kanyang dignidad, at ang malaalipustang tawa ni Riri sa gilid. "Akala ko ba marangal ang pagtatrabaho? Pero bakit ganito ang tingin nila sa akin?" Bulong ni Mireya sa sarili habang pinipigilan ang mga luha. Hindi niya magawang gumalaw, parang nawala ang lakas ng kanyang mga binti. Napakapit siya sa mesa. Pilit hinahanap ang suporta na hindi niya makita sa mga mata ng mga bisitang nakapaligid. Ngunit biglang may tumindig mula sa dulong bahagi ng silid. Tumayo si Kazriel, nakasuot ng elegante at itim na suit. Ang gintong relo sa kanyang pulso ay kumislap sa ilalim ng chandelier. Isang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom.
Para bang ang bawat hininga ay nakabitin sa bawat hakbang na ginagawa niya papalapit kay Mireya. Lahat ng tao ay napatingin kay Kazriel, hindi lamang dahil sa kanyang kaakit-akit na presensya, kundi dahil sa tindig niyang tila handang protektahan ang dalagang nilalait ng karamihan. Tumigil siya sa harapan ni Mireya at dahan-dahang inilabas ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa. "Miss De La Cuesta," anya sa malambot ngunit matatag na boses, "hayaan mo akong tulungan ka." Isang malumanay na haplos ang ginawa ni Kazriel gamit ang panyo. Pinunasan ang alak sa pisngi ni Mireya. Halos hindi makapaniwala ang dalaga. Ngunit nang tingnan niya ang mata ni Kazriel, nakita niya ang isang uri ng pag-unawa, isang tahimik na mensahe na nagsasabing, "Nandito ako para sa iyo. Walang mas mabuting babae sa silid na to kundi siya," sabi ni Kazriel ng buong linaw. Ang boses niya ay narinig sa bawat sulok ng silid at parang isang pader ang bumagsak, nagdulot ng pagkalito at pagkabigla sa mga bisita. Nagbalingan ang tingin ng mga tao, parang nagtatanong sa isa't isa kung seryoso ba ang sinabi ni Kazriel. At habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Mireya, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit kasabay nito ang init ng yakap ni Kazriel. Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng panlalait, may isang tao, isang lalaking hindi niya inaasahang sasaklolo, ang pumuno ng kakulangan sa sandaling iyon. Hindi napigil ng host ang pagpasok sa eksena. Lumapit ito at humingi ng paumanhin kay Mireya. "Miss De La Cuesta, ikinalulungkot ko ang nangyari. Hindi namin intensyon na makaramdam kayo ng ganito. Pasensya na sa ikinilos ng ilang bisita." Si Riri, na kanina'y nangungutya, ngayon ay parang naglaho ang kumpiyansa. Para siyang nanlilimahid sa kanyang kinatatayuan, pilit na itinatago ang pagkalito sa mabilis na pangyayari. Ang ilan pang mga bisita ay nagkatinginan, parang hindi alam kung paano tatanggapin ang biglaang paglabas ng tunay na pagkatao ni Kazriel. "Oh, at para sa inyong kaalaman," dagdag ni Kazriel habang mahigpit pa ring nakayakap kay Mireya, "ako si Kazriel Andrada, CEO ng Andrada Visions Inc. at sa tingin ko, wala nang mas angkop pang tao na dapat respetuhin ngayong gabi kundi si Miss Mireya De La Cuesta." Biglang nagkaroon ng bigat ang kanyang mga salita. Ang dating misteryosong lalaking madalas nilang makita sa coffee shop, ang simpleng lalaking nakasuot ng itim at tahimik na nagkakape, ay ngayon ay isang bilyonaryong nagkakalat ng respeto at dignidad sa isang tao na kanilang inapi. Isa-isang naglakad ang mga bisita palayo sa paligid nila, tila natameme sa kanilang narinig. Maging ang mga dating tumatawa at nanlalait ay wala nang masabi. Ang ballroom na kanina'y puno ng ingay at pagmamataas ay napalitan ng katahimikan na parang respeto para sa dalawa. Pagkatapos ng party, inalok ni Kazriel si Mireya ng sakay sa kanyang black Rolls Royce. "Halika, ihahatid kita pa uwi," sabi niya. Hindi agad nakapagsalita si Mireya, pero nang makapasok sila sa kotse, binalingan niya si Kazriel. "Bakit mo ginawa yon? Dahil walang karapatan ng sinuman na iparamdam sa iyo na mas mababa ka kaysa sa kanila," sagot ni Kazriel habang nasa mahigpit na trapiko ng Maynila. "Alam ko kung gaano kahalaga ang respeto at dignidad. Hindi nila dapat tinapakan ng sayo." Tahimik lang si Mireya, pero ramdam niya ang pasasalamat sa kanyang puso. Sa gabing iyon, sa gitna ng pag-ikot ng gulong sa kalye, isang bagong kabanata ang nagsimula sa kanyang buhay. Isa kung saan alam niyang may isang taong naniniwala at may tunay na malasakit sa kanya. Sa isang kisap mata, nagbago ang lahat para kay Mireya. Ang insidente sa party na una niyang inakalang magiging pinakamabigat na kahihiyan sa kanyang buhay ay nagdulot ng kakaibang epekto. Isang taong may hawak ng cellphone ang nakahuli sa eksaktong sandaling niyakap siya ni Kazriel at iniharap sa mundo bilang isang taong karapat-dapat sa respeto. Ipinasa ang video sa social media at bago pa man magising si Mireya kinaumagahan, daan-daan na ang nag-share at libo-libo ang nag-like. Kilala na ngayon ang eksenang iyon bilang The Billionaire Hug.
Sa kabila ng simpleng pamumuhay niya, naging usap-usapan siya sa internet. Sino ba ang dalagang ito? Paano niya nakuha ang respeto ng isang bilyonaryo? Bakit siya? Ang mga tanong na paulit-ulit na iniikot ng netizens. Sa una, hindi maintindihan ni Mireya kung bakit may mga taong gustong makilala siya. Sa trabaho, nagulat pa siya nang may lumapit na reporter mula sa isang local news outlet. Miss De La Cuesta, paano niyo napanatili ang inyong dignidad sa gitna ng paghamak sa inyo? Tanong ng reporter habang may hawak na mikropono. Nakatayo sila sa labas ng Papi Chick at naririnig ang tahimik na tunog ng fryer sa loob. Ang totoo po, hindi ko rin alam. Nahihiyang sagot ni Mireya. Pero ang turo po sa akin ng lola ko, mahalin mo ang sarili mo kahit anong trabaho ang meron ka. Paglabas ng feature na yon, mas marami pa ang nagkaroon ng interes sa kanya. Nagkaroon siya ng mga imbitasyon sa mga panel discussions, radio shows, at kahit mga local TV programs. Maraming nagtanong sa kanyang karanasan at pananaw sa buhay. Paano mo napapanatili ang pagiging humble mo? Tanong ng isang host sa isang morning show. Siguro po, dahil sa pamilya ko. Sagot ni Mireya. Lola ko ang nagpalaki sa akin at siya po ang nagturo na ang dignidad ay hindi nasusukat sa sweldo o sa posisyon. Ang importante ay kung paano ka namumuhay ng marangal. Ang bawat sagot niya ay lalong nagpatibay ng respeto ng mga tao sa kanya. Ang simpleng dalaga na minsang inalipusta sa isang marangyang party ay naging simbolo ng dignidad para sa marami. Ngunit hindi iyon nangangahulugang nakalimot na siya sa kanyang tunay na buhay. Sa tulong ni Kazriel, nakapag-enroll si Mireya sa isang community college para mag-aral ng literature. Isang pangarap na matagal na niyang inakala na hindi na mangyayari. Araw-araw siyang pumapasok, bit-bit ang kanyang lumang backpack at notebook. Kahit may mga taong nagpapapicture sa kanya sa kapus, nanatili siyang nakapirme. Sa bawat klase, sinisigurado niyang nag-aaral siya ng mabuti. Sinusulat ang kanyang mga opinyon sa mga tula at prosa. Naroon pa rin ang simpleng ugali na unang nagustuhan ni Kazriel sa kanya. Samantala, tinutukan din ni Kazriel ang kalagayan ni Lino, ang kapatid ni Mireya. Binayaran niya ang medical expenses nito. Sinigurong may access si Lino sa mga regular check-ups at therapy. Hindi rin siya nag-atubiling magbigay ng bagong bahay para kay Lola Mameng. Isang maliit na bungalow na malapit lang sa eskwelahan ni Mireya. Tahimik at maaliwalas. Si Lola Mameng ay halos maiyak nang ibigay sa kanya ang susi. Masyado mo na kaming iniintindi, Hiho, sabi ni Mameng habang pinipigilan ng luha. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Ang pasasalamat po, Lola Mameng, ay nasa inyong halimbawa, sagot ni Kazriel. Tinuruan ninyo si Mireya ng dignidad at yun po ang nagpaalala sa akin ng tunay na halaga ng tao. Sa kabila ng biyayang ito, unti-unting napansin ni Mireya ang anino ng bagong panganib. Habang mas marami ang humahanga sa kanya, mas dumadami rin ang mga tao na hindi natutuwa sa biglang pag-angat niya. May mga online comments na may halong paninira. Hindi naman siya deserving, sabi ng isang anonymous commenter. Ginamit lang niya si Kazriel para umangat. Hindi man niya gustong pansinin. Minsan ay hindi niya mapigilang mabasa ang mga ganitong komento. Ate, wag mong intindihin yan, sabi ni Lino minsang makita siyang nakatingin sa screen ng laptop. Mas marami pa rin ang naniniwala sa'yo. Oo nga, pero bakit parang hindi sila matigil? Tanong ni Mireya. Ano bang ginawa ko para sa kanila? Wala, anak. Sabad ni Lola Mameng. Wala kang ginawang masama. Minsan kasi, ang pag-angat mo ang nagiging dahilan kung bakit hindi nila makita ang sarili nilang halaga. Pero hindi mo problema yun. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka. Ang mga salita ni Mameng ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, ngunit hindi nito naalis ang maliit na takot sa puso niya. Hindi niya maalis ang pakiramdam na habang umaangat siya, may mga mata sa paligid na nagmamasid, hindi para tumulong, kundi para maghintay ng kanyang pagkakamali.
Dahil sa biglaang pag-angat ni Mireya sa mata ng publiko, hindi naiwasan ang paglitaw ng mga taong nais siyang pabagsakin. Sa isang sulok ng maaliwalas na cafe sa Makati, muling nagtagpo ang landas ni Riri Escanio at ng isang lalaking kilala sa industriya bilang walang awa sa pakikipagkompetensya, si Magnus Elord. Si Magnus ay dating kaibigan ni Casriel na naging karibal nito sa negosyo at mula noon ay sumumpang pababagsakin ng dating kaibigan sa kahit anong paraan. Paano mo nagawang makipagsabayan kay Casriel noon? Tanong ni Riri habang umuusok ang kape sa kanyang tasa. Ngayon kasi, kahit anong gawin ko, parang nasa ilalim pa rin ako ng anino niya. Ngumiti si Magnus ng malalim at mapanukso. Ang lahat ng tao, Riri, may kahinaan. Kahit ang pinakamakapangyarihang tao tulad ni Casriel, mayroon ding mga butas na pwede nating samantalahin. Nagkatinginan ng dalawa, parehong puno ng galit at inggit sa parehong taong nakaalalay kay Mireya. Hindi na bago para kay Magnus ang maglaro ng madumi sa negosyo. Ngunit ngayon, personal na ang kanyang layunin. At nakita niya kay Riri ang perpektong instrumento upang maisakatuparan ang kanyang balak. Kung talagang gusto mong pabagsakin si Mireya, patuloy ni Magnus, gawin mo itong personal. Hindi sapat na siraan lang siya sa likod. Kailangan makita ng publiko na siya mismo ang nagpapanggap. Gawin mong malinaw na ginagamit lang niya si Casriel para makuha ang yaman at impluwensya nito. Mabilis ang naging galaw ni Riri at Magnus. Sa loob ng ilang linggo, kumalat ang mga pekeng balita sa iba't ibang social media platforms. May mga edited screenshots ng umano'y mga mensahe ni Mireya na nagpapakitang hinihingi niya ang pera at suporta ni Casriel. May mga larawan ding pinost online na pinapalabas na nagpapakasasa si Mireya sa mga mamahaling lugar. Mga litrato na malinaw na pinagsama-sama lamang mula sa iba't ibang events. Rhea de la Cuesta, ang babaeng umakyat sa tagumpay dahil sa isang bilyonaryo, ang isa sa mga headline na lumabas sa isang tabloid. Mabilis itong nag-viral at marami sa mga netizens ang nagtanong, totoo nga kaya? Gamit na gamit ba talaga niya si Casriel? Nagulat si Mireya nang makita ang mga balitang ito. Nagulat siya nang makita ang mukha niya sa online tabloids, sa Facebook at sa Twitter. Ano ba ito? Hindi naman totoo ang mga sinasabi nila. Nanginginig niyang sabi habang kausap si Casriel. Sa halip na magalit, tumingin si Casriel sa kanya ng matahimik. Alam kong hindi totoo ang mga ito, sabi niya. At alam ng mga tao na mahalaga sa akin ang pangalan ko. Kung magpapadala tayo sa mga ganitong kwento, tayo lang ang matatalo. Sa kabila ng kanyang mapanatag na pananalita, ramdam ni Mireya ang bigat ng mundo na dumarating. Sa bawat lingon niya sa paligid, tila may mga mata at kamera na nakasunod sa kanya. Minsan, kahit nasa eskwela siya, may mga estudyanteng parang nagbubulungan kapag dumadaan siya sa pasilyo. Kahit anong pilit niyang gawing normal ang kanyang araw, alam niyang nagbago na ang tingin ng marami sa kanya. Rhea, sabi ni Casriel isang gabi habang nasa beranda ng kanilang bagong bahay. Kailangan mong tandaan, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa opinyon ng ibang tao. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka at kung ano ang totoo. Hindi pa rin niya may alis ang kaba. Pero paano kung masira ang pangalan mo dahil sa akin? Tanong ni Mireya. Nag-aalalang baka ang mga peking balitang iyon ay makasira sa reputasyon ng negosyo ni Casriel. Malayo ang mararating ng kumpanya ko kung magpapadala sa bawat paninira. Sagot ni Casriel. Mas mahalaga sa akin ang relasyon natin kaysa sa anumang masasabi nila. Gayunpaman, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Sa ilang investors na dati tahimik na nakikipag-ugnayan kay Casriel, mayroon ng ilan ang nag-aatubili sa kanilang mga plano. Ang pangalan ng Andrada Visions Inc. ay nalagay sa spotlight, hindi dahil sa mga bagong proyekto nito, kundi dahil sa mga pekeng kontrobersiyang ikinakalat ni Riri at Magnus. Paano tayo lalaban dito? Tanong ng isa sa mga tauhan
ni Kazriel sa isang emergency meeting. Ang social media ang battlefield ngayon. Kailangan nating sagutin ang mga isyong ito nang may pruweba. Ngunit nanatiling kalmado si Kazriel. Hindi natin kailangang sumabay sa kasinungalingan. Ang importante ay ang totoo. At kung talagang may mga taong nakakaintindi sa ating ginagawa, sila mismo ang tutulong para maibalik ang tiwala ng publiko. Sa kabila ng lakas ng loob na ipinapakita ni Kazriel, ramdam ni Mireya ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang kahit gaano pa siya magpakatatag, hindi niya maiwasang masaktan sa mga paninira. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi bumitiw si Kazriel sa kanya. At hindi rin siya bumitiw sa kanilang pinagsamahan. Habang patuloy ang kanilang laban sa maling impormasyon at pekeng balita, naging mas buo ang tiwala nila sa isa't isa. Hindi naging madali ang bawat hakbang, ngunit alam ni Mireya na habang magkasama sila, kaya nilang harapin ang kahit anong unos na dumating. Isang gabi sa isang eleganteng rooftop bar sa Makati, pumasok si Magnus Elord, nakasuot ng isang mamahaling suit. Sa isang mesa sa dulo, naghihintay si Althea Valencia. Ang dating model ay nakasuot ng simpleng, ngunit eleganteng damit. Ang kanyang buhok ay maingat na inayos upang magmukhang natural na malambot at walang kahirap-hirap. Bagamat mas sikat siya noong kanyang kabataan, nanatili ang kanyang karisma at maladiwata na presensya. Salamat sa pagpunta, Althea, bungad ni Magnus habang inuupo ang sarili sa harap ng babae. Naaalala ko pa noong ikaw ang nasa bawat billboard sa Ayala. At ngayon, heto tayo, magkasamang naghahanda para sa isang maliit na eksena. Diretsuhin mo na ako, Magnus. Ano bang gusto mo? Sagot ni Althea habang nilalapag ang kanyang cocktail glass. Alam niyang hindi siya pinaunlakan ng matagal ng kakilala para sa simpleng kwentuhan. Simple lang, ani Magnus habang sinisindihan ng kanyang yosi. Gusto ko lang namang makabalik ka sa spotlight. Sa tingin ko, isa kang malaking pangalan na medyo nawala sa sirkulasyon. Pero pwede ka pang bumalik, Althea. Isang magandang plano lang ang kailangan mo. At parte ng planong iyon ay itong maliit na papel na gagampanan mo. Pilit na ngumiti si Althea. Gusto mo akong gamitin laban kay Kazriel? Tumaas ang kilay ni Magnus. Sa'yo na nanggaling. Pero sa tingin ko, ito rin ang chance mo para muling maging relevant. Alam mo naman siguro ang takbo ng kwento ni Mireya. Hindi ba? Siya na ngayon ang pinag-uusapan pero alam nating lahat na panakip butas lang siya. Wala siyang pinanggalingan. Pero ikaw ang dapat kilalanin. Ikaw ang nag-iisang babae na talagang naging bahagi ng buhay ni Kazriel. Hindi na kailangan pang kumbinsihin ng matagal si Althea. Bagamat may alinlangan, alam niyang ang pagbabalik sa eksena ay nangangailangan ng isang mabigat na hakbang. At kung ito ang kailangan niyang gawin para muling maramdaman ang dati niyang kasikatan, bakit hindi? Kinabukasan, nahanap ni Althea ang pagkakataong kausapin si Mireya. Nangyari ito sa isang charity gala kung saan parehong inimbitahan ang dalawa. Si Mireya, bagamat hindi pa sanay sa mga ganitong event, ay tila mas naging komportable sa piling ni Kazriel. Ngunit nang maghiwalay sila ng ilang sandali, si Kazriel ay hinatak ng isang kausap na businessman. Lumapit si Althea sa kanya. Miss Dela Cuesta, tama? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay malamig ngunit magalang. Oo, sagot ni Mireya, bahagyang nabigla. Kayo po si Althea Valencia, tugon ng babae, ngumiti ng bahagya at iniabot ang kamay. Marahil, hindi mo ako kilala, pero, well, ako ang ex ni Kazriel? Parang may malamig na hangin na dumaan kay Mireya. Ang simpleng pagpapakilala ni Althea ay nagdala ng kakaibang bigat. Bagamat hindi niya pinapakita, ramdam niya ang kaba sa dibdib. Ah, ikaw pala, sabi ni Mireya. Pilit pinapanatili ang kanyang kalmadong tono. Kumusta? Mabilis na ngumiti si Althea. Maayos naman, pero hindi yun ang punto ko. Gusto ko lang sanang malaman mo ang totoo.
Tumigil siya ng saglit bago ipagpatuloy. Rhea, gusto ko sanang maintindihan mo. Minsan, nagiging panakip-butas tayo sa buhay ng iba. Hindi ko sinasabing masama ka. Pero sa tingin ko, ginagamit ka lang ni Kazriel para magtago sa sakit ng nakaraan. Wala naman talagang puwang ang isang tulad mo sa buhay ng isang taong tulad niya. Bagamat nasaktan, nanatili si Mireya sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya nagsalita, ngunit ang pagkuyom ng kanyang mga palad ay nagsalita na ng marami. Minsan, Rhea, patuloy ni Althea, mas mabuting malaman ang totoo bago ka pa lalong masaktan. Pagkatapos ng usapan, mabilis na umalis si Althea. Iniwan si Mireya sa gitna ng maraming tanong na umiikot sa kanyang isipan. Kinagabihan, matapos ang event, kinausap ni Mireya si Kazriel sa tahimik na bahagi ng garden ng venue. Nakaupo si Kazriel sa isang mababang upuan habang si Mireya ay nakatayo sa tabi ng isang potted plant, nagdadalawang isip kung paano sisimulan ang pag-uusap. Kazriel, bungad niya sa mahinang tinig. Bakit, Rhea? Sagot nito, nakangiti, ngunit halata ang pagod sa kanyang muka. May sinabi si Althea kanina na panakipbutas lang daw ako. Sabi niya, halos pabulong ngunit ramdam ang bigat sa kanyang boses. Na ginagamit mo lang daw ako para makalimutan ang sakit ng nakaraan. Natigilan si Kazriel. Hindi niya inaasahan ang ganitong direktang tanong mula kay Mireya. Tumayo siya, humarap sa dalaga, at malalim na huminga. Rhea, seryosong wika ni Kazriel, marami akong pagkakamali sa nakaraan. Si Althea at ako, nagkaroon kami ng magulong relasyon. Maraming nasaktan, maraming nabitawan. At oo, matagal bago ko nakalimutan ang mga sugat ng aming nakaraan. Tahimik lang na nakinig si Mireya, ngunit hindi niya maiwasang magtanong. Bakit mo ako pinili kung ganoon? Kung maraming nangyari sa inyo ni Althea, bakit ako? Dahil hindi kita nakikita bilang panakip-butas. Sagot ni Kazriel ng buong tiwala. Nakikita kita bilang inspirasyon. Hindi ikaw ang nagpapaalala sa akin ng nakaraan. Ikaw ang nagpapakita sa akin na pwede pang magbukas ng panibagong kabanata. Kaya kong harapin ang anumang issue sa nakaraan dahil sa iyo. Dahil ikaw ang tumutulong sa aking makita ang mas magandang bukas. Dahil sa mga salitang iyon, naramdaman ni Mireya na parang nabunutan siya ng tinik. Totoo ang kanyang naririnig, hindi ito palamuti lang. At bagamat masakit malaman ang bahagi ng nakaraan ni Kazriel, mas lalong tumibay ang kanyang tiwala sa kanya. Salamat, Kazriel, bulong niya. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Dapat akong magpasalamat, Rhea, sagot ni Kazriel, dahil ikaw ang tumulong sa aking maramdaman na hindi pa huli ang lahat. Sa gabing iyon, naging mas buo ang kanilang relasyon. Hindi maiiwasan ang mga alingas-ngas ng nakaraan, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa nila, lalong tumitibay ang kanilang pundasyon. Pagkatapos ng 2 taon ng walang humpay na pagsusumikap, natapos din ni Mireya ang kanyang associate degree in literature. Hindi naging madali ang landas na tinahak niya, ngunit ang bawat araw na nagdaan ay nagdala sa kanya ng mas malinaw na layunin. Malaki ang naitulong ni Kazriel sa pagsuporta sa kanya, mula sa tuition fees hanggang sa moral na gabay. Ngunit sa huli, ang determinasyon ni Mireya na makaahon mula sa nakaraan ang naging pangunahing dahilan ng kanyang tagumpay. Congrats, ate! Masayang bati ni Lino sa kanilang munting bahay. Nakangiti ito habang hawak ang isang maliit na cake na may nakasulat na "You did it." Salamat, Lino, sagot ni Mireya habang pinipilit pigilan ang luhang papatak. Kasama nilang nagdiriwang si Lola Mameng na buong pagmamalaking nagsabing, "Sabi ko sa iyo, anak, kaya mo. Ngayon, ikaw na ang magtuturo sa iba." At iyon nga ang nangyari. Hindi nagtagal, naging part-time instructor si Mireya sa isang maliit na kolehiyo sa Maynila. Sa mga unang araw ng pagtuturo, halos hindi siya makapaniwala na siya na ngayon ang nasa harap ng silid-aralan. Naalala niya ang mga panahong sumasakay siya ng jeep papuntang Papichik.
naiisip kung kailan niya muling maipagpapatuloy ang kanyang edukasyon. Ngayon, narito na siya. Hinuhubog ang isipan ng mga kabataang katulad niya noon. Puno ng pangarap, ngunit salat sa oportunidad. Class, ang poetry ay hindi lamang koleksyon ng mga salita. Isa itong boses ng ating pagkatao, paliwanag ni Mireya sa isang lecture. Kahit saan tayo nanggaling, may karapatan tayong ipahayag ang ating nararamdaman sa pinakamalikhain at pinakadakilang paraan. Ang mga estudyante niya, bagamat karamihan ay galing din sa mahihirap na pamilya, ay tila naingganyong mag-isip ng mas malalim. Ma'am, tanong ng isa, paano kung walang nakikinig sa tula mo? May halaga pa rin ba yon? Tumango si Mireya po at sinabing, ang halaga ng isang tula ay hindi nasusukat sa dami ng nakikinig, kundi sa kung paano nito binabago ang buhay ng nagsulat at ng sino mang makabasa nito. Magsulat ka para sa sarili mo at ang iba'y susunod na lamang. Ang kanyang mga salita ay tila naging gabay, hindi lamang sa kanyang klase kundi pati na rin sa kanyang sarili. Dahil sa natutunan niya sa eskwela, napagdesisyonan niyang isulat ang kanyang unang poetry collection. Matagal na niyang iniipon ang kanyang mga tula sa isang lumang notebook. Mga talata na isinulat niya sa mga gabi ng kalungkutan, saya, at pangarap. Nang matapos niya ang koleksyon, agad siyang naghahanap ng publisher. Hindi niya inaasahan na magugustuhan ito ng isang kilalang literary house. Mireya, I must say, your work has heart, sabi ng editor habang hawak ang manuskrito. It's honest, it's raw, and it speaks to a lot of people. We'd love to publish it. Halos hindi makapagsalita si Mireya sa tuwa. Talaga po, maraming salamat. Hindi ko inasahang may magkaka-interest dito. Mula sa araw na iyon, naging opisyal na author si Mireya. Ang kanyang koleksyon ng tula ay hindi lamang nabasa ng marami, kundi naging inspirasyon din sa iba. Sa bawat poetry reading at book launch, ginagamit niya ang pagkakataon upang magsalita tungkol sa dignity of labor. Isang aral na natutunan niya mula pa sa kanyang mga araw sa Papichik. Hindi nasusukat ang dangal ng tao sa kung gaano kataas ang sweldo o kung anong titulo ang hawak niya, paliwanag niya sa isang talk. Ang mahalaga ay kung paano natin ginagampanan ang bawat trabaho ng may respeto at paggalang. Dahil dito, naging mas kilala pa si Mireya bilang isang boses ng mga manggagawang Pilipino. Sa bawat event, nagbahagi siya ng kwento ng kanyang buhay. Mula sa pagiging fast food crew hanggang sa pagiging published author at educator. Sinabi niya, hindi natin kontrolado kung saan tayo nanggaling, pero kontrolado natin kung paano natin haharapin ang bukas. Ang bawat hanap buhay, gaano man kaliit, ay mahalaga. Samantala, si Kazriel naman ay mas naging bukas sa publiko. Kung dati bihira siyang makita sa mga interviews, ngayon ay regular na siyang nagbabahagi ng kanyang mga pananaw. Pinili niyang gamitin ang kanyang impluwensya para suportahan ang mga grassroots initiatives at youth empowerment programs. Sa tulong ni Mireya, mas naunawaan niya ang kahalagahan ng pagiging transparent sa kanyang intensyon bilang isang leader. Ngunit habang umaangat sila pareho, may hindi nila napapansin. Sa likod ng bawat event, bawat book launch, at bawat public appearance, may isang taong tahimik na nagmamasid. Sa bawat litrato na lumalabas online, tila laging may nakahalo na bagong komentaryo mula sa isang anonymous account. Sa bawat kaganapan, may isang estrangherong tila hindi nawawala sa paligid. Hindi pa nila alam, ngunit may isang aninong sumusunod sa kanila. Isang taong may sariling dahilan kung bakit tutok na tutok sa bawat kilos nila. Bagamat hindi pa nararamdaman ng magkasintahan ng panganib, isang bagay ang sigurado, hindi magtatagal. Ang kanilang tahimik na tagapagmasid ay magpapakilala rin. At sa sandaling iyon, ang kanilang pananampalataya sa isa't isa ay masusubok. Sa gitna ng tagumpay na nararamdaman ni Mireya, isang pamilyar na muka mula sa nakaraan ang muling pumasok sa kanyang buhay. Si Dencho, isang dating katrabaho niya sa Papichik,
ay muling sumulpot, bagamat sa isang kakaibang anyo. Noong nasa puppy chick pa si Mireya, si Dencio ay kilala sa pagiging tahimik ngunit palaging mainitin ang ulo. Kapag may nakukuhang mas mabigat na trabaho kaysa sa iba, madalas niyang banggitin ang mga salitang, "Palagi na lang ako, hindi naman patas." Gayunman, wala siyang direktang galit kay Mireya noon. Nagsasabay pa nga silang magpahinga sa break room, minsan ay nagkukwentuhan pa ng plano sa buhay. Ngunit ang kaunting di pagkakaintindihan ay lumala nang ang simpleng crew na kasama niya sa counter ay biglang naging pangalan sa industriya ng literatura at education. Si Mireya? Sarkastikong tanong ni Dencio sa isang dating kasamahan nang makita niya ang video ng isang event kung saan nagsasalita si Mireya bilang guest speaker. Hindi ko akalaing magiging ganyan siya. Hindi ba't dati ordinaryong crew lang siya sa likod ng counter? Sa simula, parang simpleng curiosity lang. Ngunit habang paulit-ulit niyang pinapanood ang mga video at nababasa ang mga artikulo tungkol kay Mireya, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang ideya na iniwan siya ng dalaga. Iniwan ang simple at mahirap na buhay na dating pinagsasaluhan nilang lahat. Ambisyosa lang pala siya. Bulong niya sa sarili. Nilagpasan niya kami nang hindi man lang lumingon. Sa tulong ng kaunting computer skills at pag-iimbestiga, nakahanap si Dencio ng pagkakataong muling pumasok sa orbit ni Mireya. Sa isang malaking literary event kung saan magsasalita si Mireya bilang guest speaker, nag-apply siya bilang assistant editor para sa isang maliit na independent media outlet. Ginamit niya ang pangalan na Ramon Iglesias, isang pekeng pagkakakilanlan na may pekeng credentials. "Gusto kitang makilala," sabi niya sa kanyang unang pakikipag-usap kay Mireya matapos magpakilala bilang Ramon. "Napakarami ko nang narinig tungkol sa iyo at inspirasyon ka sa marami. Sana payagan mo akong makapanayam ka pagkatapos ng event." Bahagyang nagulat si Mireya. Sige po. Salamat po sa interest ninyo sa kwento ko." Sagot niya nang may magalang na ngiti. Hindi niya kailanman naisip na sa likod ng maayos na anyo ni Ramon ay naroon si Dencio, ang dating kasamahan sa fast food na galit sa kanya. Mula noon, naging stalker si Dencio. Sa bawat event ni Mireya, nag-aabang siya mula sa gilid. May dala siyang kamera, kunwari para sa trabaho, pero sa totoo'y kinukuha niya ang bawat pagkakataong literatuhan siya nang hindi siya alam. Nang nakakuha siya ng sapat na mga larawan at video, sinimulan niya ang kanyang sunod na hakbang. Blackmail. Sa isang email na natanggap ni Mireya, may attachment ng mga luma nilang larawan nung crew pa lang siya sa fast food. Mga larawang halatang may intensyong siraan siya. May mga kasama ring edited screenshots ng chat na pinalalabas na hindi maganda ang sinabi niya sa ilang kasamahan. Kasama ng mga ito ang isang mensahe. "Mireya, hindi magandang magpakabango sa mata ng publiko kung hindi mo pa naipapakita ang buong kwento mo. Kung ayaw mong lumabas ito, alam mo na ang dapat gawin." Halos manghina si Mireya. Hindi dahil sa totoo ang mga bintang, kundi dahil alam niyang ang ganitong uri ng paninira ay may kakayahang magdulot ng duda sa mga taong hindi nakakakilala ng tunay na kwento niya. Agad niyang sinabi ito kay Kazriel. Nagtapat siya ng lahat mula sa simula hanggang sa huling banta. "Kazriel," sabi niya, halatang naiiyak. "Hindi ko alam kung sino ang gumagawa nito, pero malinaw na sinasaktan niya ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ito." "Walang dapat ipag-alala, Rhea," sagot ni Kazriel. Hinawakan siya sa balikat at tiningnan sa mata. "Hahanap tayo ng paraan. Kilala ko ang mga tamang tao para dito." Kinausap agad ni Kazriel ang kanyang mga private investigators. Sinuri nila ang mga metadata ng mga email. Kinilala ang mga address na ginamit sa pagpapadala. At sinuri ang mga larawan para sa anumang digital signature na makakapagturo sa pinagmulan nito. Hindi nagtagal, natukoy nila na ang mga email ay nagmula sa peking account na pagmamay-ari ng Ramon Iglesias.
Sa tulong ng mga contacts ni Kazriel sa event management, mabilis nilang nakumpirma na si Ramon ay si Dencio pala. Sa pagkakabunyag na ito, agad na kinasuhan si Dencio at ipinaaresto. Ngunit bago pa siya madampot, may isang bagay siyang binanggit na nagbigay ng mas malaking palaisipan. "Hindi ako nag-iisa," sabi ni Dencio sa huling pagkakataon habang kausap ang mga pulis. "May ibang tao, isang taong mas mataas, isang taong pareho ninyong kilala." Hindi maialis sa isipan ni Mireya at Kazriel ang pahayag na iyon. Sino ang nasa likod ni Dencio? Sino ang naguudyok sa kanya upang sirain ang kanilang reputasyon? Habang nasolusyonan na ang problema kay Dencio, alam nilang may mas malaki pang hamon ang paparating. Isang linggo pagkatapos mahuli si Dencio, nakaupo si Kazriel sa harap ng kanyang pribadong investigator. Ang opisina ay simple ngunit maaliwalas. May mga dikit-dikit na papeles sa dingding na tila mga piraso ng puzzle na unti-unting binubuo. Ang investigator, si Tomas, ay isang veterano sa larangan ng investigasyon. Hawak niya ang isang manipis na folder na naglalaman ng mga detalyeng maaaring magbigay linaw sa kung sino ang nasa likod ng paninira. "Mr. Andrada," sabi ni Tomas habang binubuksan ang folder, "nalaman namin na ang direktang nag-uutos kay Dencio ay walang iba kundi si Inigo Andrada." Natigilan si Kazriel at halatang nabigla. "Inigo?" Ulit niya. "Bakit naman siya? Ang huling balita ko, wala na siyang pakialam sa kumpanya." "Ginoo," sagot ni Tomas, "ang taong iniisip nating walang interes ay madalas siyang may pinakamatalim na motibo. Matagal na palang naiinggit si Inigo sa inyo at ngayon ay ginagamit niya ang mga taong dating may galit kay Miss Mireya para siraan ang inyong pangalan at wasakin ang tiwala ng publiko." Napasandal si Kazriel sa kanyang upuan. Paano niya nagawang makipagsabwatan kay Dencio? Hindi ko nga alam na magkakilala sila. "Hindi po sa direktang pagkakaibigan," paliwanag ni Tomas. "Pinuntirya ni Inigo ang mga taong may galit o pagkakautang sa inyo o kay Mireya. Si Dencio, halimbawa, ay ginamit niya dahil madali itong maimpluwensyahan ng inggit. Ang mga pahayag na binitiwan ni Dencio sa inyo ay talagang galing kay Inigo." Sa kabilang banda, si Mireya ay tahimik lang sa bahay. Habang si Lola Mameng at si Lino ay nasa kusina, nakaupo siya sa sala, iniisip ang lahat ng nangyari. Bagamat nalaman na nila kung sino ang nasa likod ng mga paninira, hindi pa rin nawala ang bigat ng sitwasyon. Napansin niya na nitong mga nakaraang araw, tila naging malamig si Kazriel. Hindi ito tulad ng dati na madalas siyang kausapin, bigla na lang nawawala at bihira ng ngumiti. "Rhea," sabi ni Lino habang inaalok siya ng isang tasa ng kape. "Okay ka lang ba? Mukhang malalim ang iniisip mo." Ngumiti si Mireya at tinapik ang kamay ng kapatid. "Okay lang ako, Lino. Maraming nangyayari lang sa ngayon." Naisip niyang baka si Kazriel ay hindi lang nagsasabi ng tunay na nararamdaman. Bilang pinuno ng Andrada Visions Inc., ang bigat ng bawat desisyon ay tila naging mas mabigat pa sa inaasahan. Alam niyang ang tensyon sa kumpanya, dagdag pa ang mga isyong personal, ay unti-unting nagiging sanhi ng pagbabago sa mood ng nobyo. Sa halip na layuan siya, naisip ni Mireya na mas kailangan siya ni Kazriel ngayon. Bagamat wala siyang kaalaman sa negosyo, nagsimula siyang mag-aral ng mga basic business strategies. Bumili siya ng ilang libro, nagbasa ng mga articles online, at tinanong ang ilang mga kaibigan na may karanasan sa pamamahala ng kumpanya. Naglaan siya ng oras sa pag-aaral upang kahit papaano ay maunawaan ang mga bagay na pinagdadaanan ni Kazriel. Alam niyang hindi siya propesyonal sa larangang ito, ngunit gusto niyang maipakita sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban. Isang gabi, habang nagbabasa si Mireya sa dining table, biglang dumating si Kazriel mula sa trabaho. Nakita niyang tahimik itong umupo sa sofa, tila napakalalim ng iniisip. Lumapit si Mireya, dala ang isang tasa ng tsaa. "Kaz,"
tawag niya. Masyado ka nang napapagod. Pahinga ka muna. Tumingala si Kazriel sa kanya at pilit nang umiti. Pasensya ka na, Rhea. Ang dami lang talaga sa opisina. Hindi pa tapos ang internal audit, tapos meron pang mga partners na nag-aalangan dahil sa mga fake news na lumabas. Umupo si Mireya sa tabi niya. Inilapag ang tsaa sa maliit na mesa at hinawakan ng kamay ng nobyo. Alam mo, kahit hindi ako bihasa sa negosyo, nag-aaral ako. Gusto kong matutunan ito para kahit papaano, may maitutulong ako sa iyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Kazriel. Nag-aaral ka para dito? Pero hindi mo naman kailangang gawin yan, Rhea. Alam kong hindi ko kailangan, sagot ni Mireya. Pero gusto kong ipakita sa iyo na hindi kita iiwan. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Gusto kong malaman mo na sa bawat hakbang, nandito ako para sa iyo. Napangiti si Kazriel at kahit papaano'y nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Rhea, salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin. Sa gabing iyon, mas naging bukas si Kazriel sa kanyang mga iniisip. Nagsimula siyang magkwento ng mga detalye ng mga proyekto sa kumpanya, ang mga hamon ng pakikipag-usap sa board of directors, at ang takot na baka mawala ang tiwala ng mga tao sa kanilang brand. Habang tahimik na nakikinig si Mireya, napagtanto ni Kazriel na ang presensya ng dalaga ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Isang uri ng suporta na hindi niya naranasan mula kahit kanino dati. Habang unti-unting humihilom ang mga sugat sa kanilang relasyon, naramdaman nila na mas tumitibay ang kanilang samahan. Sa kabila ng banta mula kay Inigo at sa lahat ng mga pagsubok na hinaharap nila, nalaman nilang ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa yaman o posisyon, kundi sa pagkakapit, bisig at pagmamahal na nagdadala ng pag-asa sa pinakamadilim na mga araw. Sa mundo ng negosyo, napakabilis magbago ng ihip ng hangin. Isang araw ay angat sa ranggo at kinabukasan ay malalagay sa bingit ng pagkatalo. Sa kaso ng Andrada Visions Inc., ang sunod-sunod na sabotahe ni Inigo ay nagdulot ng seryosong dagok sa kumpanya. Ang mga stocks ng kumpanya na dati mataas at matatag ay bumagsak ng mabilis na wala ang tiwala ng ilang malalaking investors at natigil ang ilan sa mga pinakamalalaking proyekto. Ang dating maingay na mga anunsyo ng kanilang tagumpay ay napalitan ng bulong-bulungan tungkol sa kanilang pagkalugmok. Hindi naging madali para kay Kazriel ang makita ang kanyang kumpanya sa ganitong kalagayan. Sa bawat araw na dumaan, lalo niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Lahat ng sakripisyong ibinigay niya sa kumpanya, lahat ng oras at dedikasyon, ay unti-unting nagmimistulang abo dahil sa isang taong hindi matanggap ang tagumpay ng iba. Ang kanyang mga tauhan na dati puno ng kumpiyansa, ngayon ay nagdadalawang isip kung mananatili pa ba sila. Habang patuloy ang pagbagsak ng kumpanya, dumagdag pa ang panibagong problema. Isang expose article mula sa isang sikat na online magazine ang sumambulat sa publiko. Si Riri Escanio, na tila hindi nawawalan ng galit kay Mireya, ay muling bumalik sa eksena. Ngunit sa pagkakataong ito ay may hawak na armas. Isang artikulong nagpapakitang tila isang PR stunt lang ang relasyon ni Kazriel at Mireya. Isang pakulo lang ang lahat, sabi ng headline. Ang bilyonaryo at ang fast food crew. Totoo bang pag-ibig o palabas lang para maibalik ang tiwala ng publiko? Binanggit ng artikulo ang ilang mga pekeng ebidensya na pinagsama-sama mula sa mga luma at out of context na larawan at dokumento. Pinag-uusapan dito ang di umano'y pagbayad ni Kazriel sa media upang itampok si Mireya bilang simbolo ng isang inspirational relationship. Kahit walang solidong patunay, mabilis itong kumalat at kinagat ng marami. Ang kwento ay masyadong juicy para hindi pag-usapan. Ang resulta, tuluyan nang umatras ang ilang matagal ng investors. May ilang sinubukang tawagan si Kazriel upang humingi ng klarifikasyon. Ngunit ang iba'y tahimik na lamang nag-pull out ng kanilang shares.
Ang board of directors ng Andrada Visions na dati kampanteng pumirma sa mga kontrata, ngayon ay nagkaroon ng malalim na pagkakahati-hati. Sa kanilang mga meeting, naroon ang tensyon sa hangin at ang dating magagandang plano ay napalitan ng mga mainit na diskusyon. Kasriel, kailangan mong harapin ito, sabi ni Eleanor, ang Chief Financial Officer, sa isang emergency board meeting. Ang mga artikulo at sabotahe ni Inigo ay hindi na biro. Nasa krisis tayo. Hindi ko hahayaang bumagsak ang kumpanya dahil lang sa mga peking balita, tugon ni Kazriel. Pero sa ilalim ng kanyang matatag na boses, alam niyang hindi ito ganoon kadaling ayusin. Isang gabi, habang nasa pribadong opisina niya, tahimik niyang pinag-isipan ang susunod na hakbang. Nakaharap siya sa mga papeles, tinitingnan ang bawat ulat, ngunit tila walang malinaw na solusyon. Nang dumating si Mireya, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Nag-alangan siya kung paano sisimulan ang usapan. Kaz, marahang sabi ni Mireya, inilapag ang tasa sa mesa. Nakita ko ang mga balita. Paano ka? Hindi maganda, Rhea, sagot ni Kazriel. Ang board ay nagkakawatak-watak at parang lahat ng galaw ko'y nagiging mali sa mata nila. Ang pinakamalaking problema, hindi ko na alam kung paano ibabalik ang tiwala ng publiko. Tahimik na umupo si Mireya sa tabi niya. Anong balak mo? Huminga ng malalim si Kazriel. Siguro kailangan ko nang bumitiw pansamantala bilang CEO. Kung ako ang dahilan ng hindi pagkakaintindihan, baka mas mabuti kung may ibang hahawak sa posisyon habang nilulutas natin ito. Bagamat masakit para kay Mireya na marinig iyon, alam niyang matagal nang pinag-iisipan ni Kazriel ang ganitong hakbang. Kung iyon ang sa tingin mong makabubuti, suportado kita, sabi niya. Pilit itinatago ang lungkot sa kanyang boses. Kinabukasan, sa isang press conference, inihayag ni Kazriel ang kanyang pansamantalang pagre-resign. Malinaw ang kanyang dahilan. Para sa kapakanan ng kumpanya, nagdesisyon akong pansamantalang bumitiw bilang CEO habang hinaharap namin ang mga isyong ito. Ang Andrada Visions ay mas malaki pa sa akin at hindi ko hahayaang masira ito dahil sa mga personal na alitan. Bagamat marami ang pumuri sa kanyang humility, marami rin ang nagtanong kung ito na ba ang simula ng tuluyang pagbagsak ng kanyang kumpanya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mireya ay mas tumahimik. Ang mga speaking engagements niya, na dati napakarami, ay unti-unting nawala. Ang media, na dati bumubuhos ng papuri sa kanya, ngayon ay naglalabas ng mga artikulong binabansagan siyang The Distraction. Maging ang mga events na kanyang sinasalihan, biglang nanlamig ang mga organizers. Pasensya na, Miss Dela Cuesta, sabi ng isang event coordinator. Mukhang nagkakaroon ng issue sa sponsors. Baka hindi muna namin matuloy ang talk. Habang binababa ang telepono, napaupo si Mireya. Naalala niya ang mga panahong napakarami niyang imbitasyon. Naalala niya ang damdaming may natutulungan siya, may nabibigyan ng inspirasyon. Pero ngayon, parang lahat ng iyon ay biglang nawala. Parang wala ng kwenta. Hindi nagtagal, halos sabay nilang naramdaman ni Kazriel ang bigat ng sitwasyon. Sa kanilang tahimik na bahay, minsan ay magkaharap sila sa dining table ng walang salitang namumutawi. Ngunit kahit sa gitna ng katahimikan, alam nilang hindi sila susuko. Sa kabila ng lahat, ramdam nilang magkakasama pa rin sila at hinding-hindi sila mawawalan ng pag-asa. Bumalik si Mireya sa fast food branch kung saan siya dating crew, ngunit ngayon ay hindi na siya nakasuot ng uniforme. Sa halip, suot niya ang kanyang paboritong simpleng bestida. Ang parehong damit na isinusuot niya noong una siyang inalipusta sa isang marangyang party. Sa kanyang pagkakaupo sa lumang mesa kung saan madalas siyang mag-break noon, ramdam niya ang kakaibang tahimik na respeto ng mga empleyado. Lahat ay napapalingon sa kanya, hindi dahil sa pag-aakalang magkaka-level sila, kundi dahil sa pagbabalik ng isang tao na minsang galing sa kanilang mundo. Good morning guys, bungad ni Mireya nang lapitan siya ng manager.
Hindi ako narito para magtrabaho. Gusto ko lang sanang kausapin ng staff. Nagtipon-tipon ng mga empleyado sa dining area matapos silang payagan ng manager na saglit na mag-break. Halos lahat ay hindi makapaniwala na ang dating kasama nilang naguhugas ng tray at nag-aabot ng gravy cups ay ngayon nakatayo sa harap nila upang magbigay inspirasyon. Sa unang tingin, parang ordinaryong linggo lamang. Pero sa araw na ito, ang mga salitang ibabahagi ni Mireya ay babago sa pananaw ng marami. Minsan, noong nandito pa ako, simula ni Mireya, nag-aalala rin ako kung may mararating ba ako. Pero sa tuwing iniisip ko ang mga araw na naglilinis ako ng mesa at nakikipag-usap sa mga customer, natutunan kong ang bawat trabaho, gaano man kaliit o simple, ay may halaga. Habang nagsasalita siya, tahimik ang lahat. Ang ilan ay napapahawak sa kanilang apron. Ang iba'y parang nawawala sa alaala ng mga araw na binabatikos sila ng mga iritable o walang pakialam na customers. Si Mireya, sa kanyang mahinahong tono, ay tila sinasalamin ang kanilang mga damdamin. Ang hirap, ang pagod, at ang minsang takot na baka wala silang ibang mapuntahan. Ang dignidad ng tao, patuloy niya, ay hindi nasusukat sa sweldo, kundi sa tibay ng puso at dangal ng paggawa. May ilan sa staff ang hindi napigilan ang pagngiti habang ang iba'y palihim na pinupunasan ang mga mata. Hindi sila sanay na marinig ang ganitong mga salita mula sa isang tao na dati nilang kasamahan. Para bang may sinindihan si Mireya na bagong liwanag sa kanilang isipan. Isang paalala na hindi sila dapat mahiya sa kanilang ginagawa. May isang empleyado, si Ana, na nagtaas ng kamay. "Ma'am, paano po kayo nakarating kung nasaan kayo ngayon?" Ngumiti si Mireya. "Hindi ito madali. Maraming beses na gusto ko nang sumuko. Pero ang naisip ko noon, kung mananatili akong totoo sa sarili ko, makakahanap ako ng paraan at lagi kong inuulit sa sarili ko. Ang trabaho ko ngayon ay hindi nangangahulugan ng aking halaga bilang tao. Kaya ang pinakamahalaga, ituring mo ang sarili mo ng may respeto, kahit pa hindi ito makita ng iba." May kumuha ng video sa kanyang speech at tulad ng inaasahan, ito'y naging viral. Muling kumalat ang mga salita ni Mireya online. Mula sa kanyang simple ngunit makapangyarihang pahayag sa fast food branch, bumuhos ang suporta mula sa netizens, influencers at mga ordinaryong mamamayan. "Ito ang kailangan nating marinig," sabi ng isang sikat na personalidad sa kanyang Twitter post. Ang dignidad ng manggagawa, ang respeto sa simpleng trabaho. Si Mireya de la Cuesta ang tunay na simbolo ng katatagan. Ang mga komento sa social media ay puro papuri. Maraming nagbahagi ng kanilang sariling karanasan bilang mga blue-collar workers. Maging ang ilang celebrity ay nagpahayag ng pagsuporta kay Mireya, na nagsabing inspirasyon siya sa mga hindi nabibigyang pansin sa lipunan. Ang dating tila negatibong imahe na ikinakabit kay Mireya ay nabura, at ang publiko ay muling nagtiwala sa kanya at kay Kazriel. Hindi nagtagal, isang press conference ang itinakda. Magkasama sina Kazriel at Mireya na humarap sa media. Magkaakbay silang pumasok sa isang maliit na conference room na puno ng mga reporter at cameramen. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang lahat ng tao sa silid ay naghintay ng bawat salitang bibitawan nila. "Maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon." Simula ni Mireya, ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. "Nais naming ilahad ang katotohanan sa likod ng mga paninira. Hindi po namin hinangad na saktan ang pangalan ng sinuman. Ngunit oras na upang malaman ng publiko ang mga tunay na nangyari." Ipinakita nila ang ebidensya laban kay Inigo at Riri. Mga email, transcriptions ng mga tawag, at mga pahayag mula sa kanilang private investigators. Ipinakita ni Kazriel kung paano ginamit ni Inigo ang posisyon niya upang sirain ang Andrada Visions, at kung paano naman si Riri ay nagpakalat ng maling balita para sirain ang reputasyon ni Mireya. "Ang layunin namin," sabi ni Kazriel,
ay hindi lamang malinis ang aming pangalan, kundi paalala na ang katotohanan ang pinakamahalaga. Sa kabila ng mga hamon, nananatili kaming tapat sa isa't isa. Ang epekto nito ay napakalaki. Si Inigo ay kinasuhan ng corporate espionage at nagkaroon ng criminal case laban sa kanya. Si Riri naman ay nakasuhan ng libel. At ang mga media outlets na naglathala ng maling impormasyon ay napilitang maglabas ng retraction. Sa kabila ng mga kahirapan, si Mireya ay niyakap ng publiko bilang isang simbolo ng katatagan. Siya na minsang naging biktima ng maling balita at panlalait ay muling bumangon, patunay na ang pagiging totoo sa sarili ang nagdadala ng tunay na tagumpay. Makalipas ang 2 taon, muling nagbago ang takbo ng buhay ni Mireya. Ang dating fast food crew na kinukutya ng marami ay isa ng ganap na author, kilalang advocate para sa dignidad ng mga manggagawa, at isang inspirasyon para sa mga tulad niyang galing sa simpleng pamumuhay. Ang kanyang libro, isang koleksyon ng mga tula na nagbabalik tanaw sa kanyang mga pinagdaanan, ay naging bestseller. Sa bawat pahina, naroon ang kwento ng kanyang pakikibaka, mga alaala ng pagiging isang low-wage worker, ng pagiging biktima ng paninira, at ng pagtayo sa sarili niyang mga paa. Sa kabila ng kanyang busy na schedule, nanatili siyang nakatuon sa pagbibigay lakas sa iba. Hindi natin pwedeng ipikit ang mata natin sa realidad. Paliwanag ni Mireya sa isang forum kung saan siya inimbitahan bilang keynote speaker. Ang dignidad ng trabaho ay hindi nasusukat sa posisyon o sahod. Ang bawat kamay na nagtrabaho ng marangal ay dapat pahalagahan. Bukod sa kanyang advokasya, isa pang malaking pagbabago ang nangyari sa buhay nila ni Kazriel. Sa halip na bumalik bilang CEO ng Andrada Visions Inc., nagdesisyon si Kazriel na magtayo ng bagong kumpanya. Pinangalanan niya itong Mireya Technologies, isang tech startup na may layuning magbigay ng tulong sa mga kabataan mula sa mahihirap na komunidad. Sa kumpanya niyang ito, binigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na mag-ambag ng kanilang mga sari-sariling business ideas, mahasa sa kanilang mga kakayahan, at makabuo ng mga proyektong maaaring magpabago sa kanilang pamumuhay. Mireya, sabi ni Kazriel isang hapon habang tinitingnan nila ang bagong opisina ng startup. Ito ang inspirasyon ko para itayo ang kumpanyang ito. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ng mga taong tulad natin. Mga taong minsan nang minaliit, pero alam nating may potensyal na baguhin ang mundo. Ngumiti si Mireya. Kazriel, hindi lang negosyo ang binubuo mo. Bagong buhay ang ibinibigay mo sa kanila. Habang patuloy na lumalago ang kanilang mga gawain, mas lalong tumibay ang relasyon nila. Dumating ang araw na sinalyuhan nila ang kanilang pagmamahalan sa isang simpleng garden wedding. Walang marangyang venue, walang engrandeng dekorasyon. Tanging ang malalapit nilang kaibigan at pamilya ang naroon. Si Lola Mameng, ngayon ay nasa kanyang wheelchair, ngunit kitang-kita ang kagalakan sa muka, ay saksi sa bawat I do ng dalawa. Si Lino, na ngayon college scholar, ay nag-alay ng isang maikling talumpati para sa kanyang ate at sa magiging bayaw niya. Sa araw na ito, gusto kong pasalamatan ng ate ko at si Kuya Kazriel, sabi ni Lino habang nakangiti. Hindi lang nila pinakita sa akin kung paano maging matatag sa gitna ng kahirapan. Pinakita rin nila kung paano magbigay ng pag-asa sa iba. Sa gitna ng reception, humarap si Mireya sa kanilang mga bisita. Hawak ang isang maliit na journal na puno ng kanyang mga tula. Maraming salamat po sa inyong lahat, wika niya. Gusto ko pong ibahagi ang isang tula na isinulat ko noong panahon na iniisip kong walang kahihinatnan ang mga pangarap ko. Sa mga panahong iyon, pinili kong maniwala sa liwanag, kahit napakadilim ng paligid. Kaya ang tulang ito, inaalay ko sa bawat isa sa inyo. Sa lahat ng taong minsang piniling tumayo sa gitna ng hirap. Binasa ni Mireya ang tula. Tahimik ang lahat, nakikinig sa bawat salitang nagmumula sa kanyang puso. Sa pagtatapos ng tula, palakpakan ang mga tao. Hindi lamang dahil sa ganda ng kanyang pananalita,
kundi dahil sa simbolo siya ng tagumpay na hindi sumusuko. Ang tagumpay na hindi nasusukat sa yaman, kundi sa dignidad at pagmamahal. Bago natapos ang gabi, naglakad sina Mireya at Kazriel sa isang bahagi ng hardin na walang tao. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. "Rhea," bulong ni Kazriel, hinigpitan ng hawak sa kanyang palad. "Hindi ka lang ang babae ng buhay ko. Ikaw ang buhay ko." Napatitig si Mireya sa kanya at sa kabila ng lahat ng hirap, ng bawat luha at sakripisyo, alam niyang totoo ang bawat salitang binitawan niya. Sa sandaling iyon, wala nang takot, walang duda, tanging pagmamahal at pag-asa para sa mas maliwanag na bukas.